Alright, welcome back sa ating panibagong vlog for today mga kagrasa. Nandito na naman muli. Pasensya na kayo kung medyo natagal ang ating pag-upload. Medyo busy. So ayun mga kagrasa, magpapalit tayo ngayon ng brick bulb assembly o tinatawag ng iba foot bulb. So ayan mga kagrasa, napakasikip, kinalawang pa yan. Yun, kahit masikip yan, dahil trabaho natin yan, banat lang, laban lang. Umpisa na ang bakbakan. Ayan na, napakatigas tanggalin yan. Nakita nyo yung video ko mga kagrasa, dahil sa namimurisa ako, medyo wala pang kameraman, medyo magalaw. Pagpasensyahan nyo na. Ayan lang naman, hindi naman importante yung mga importanteng information dyan. Malinaw ko namang maibibigay sa inyo. So ayan, sa hirap ng pinagdaanan namin ni Gigi, ni Gerald Beltran. Actually mga kagrasa, isang tabo ang pawis ang na lumabas sa akin dyan bago ko namin natanggal yan. So bukod doon sa masikip, mahirap, nakikita niyo yung lugar, medyo maputik dahil medyo maulan. So ayan, natanggal din sa sipag at tiyaga, kahit gaano kahirap, natanggal din. So ngayon, nagpapalit tayo ng foot bulb dahil may problema na yan, nag-i-stack up na siya. So delikado yun kapag hindi natin aksyonan. So bago ko i-assemble yung bago mga kagrasa, nakipag-chismisan muna ako rito sa kasamahan ko nandito sa ilalim. So pagka assume nyo na yan na kapag ganitong nasa ilalim, mahirap talaga ang trabaho. Kumusta kagrasa? Magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. Agoy, pagkagahit. So yun mga kagrasa, ngayon meron kasi nagtatanong sa akin na kung paano magpalit. May nagtanong na nagpalit siya ng bagong brick bulb assembly. Ang problema, wala namang problema yung compressor niya, yung hangin. Nung nagpalit siya ng brick bulb assembly, hindi na raw kumakarga. So malamang nagkamali siya dito sa connection mga kagrasa. So ganito, pag nagpalit kayo ng foot bulb, brick bulb assembly, ang tinatawag sa iba, foot brick. So itong foot bulb na luma, ito yung replacement niya. So kung mapapansin nyo, magkaiba, maraming butas. So kung hindi mo kabisado to mga kagrasa, malilito ka talaga. Ang gagawin mo para hindi ka malito, kasi itong luma, pagka ganitong brick bulb assembly, yan, may supply. Kung napapansin nyo, ayan ang supply. Ilawan natin. So ito yung supply. So ito naman yung deliver. So pagdating dito sa bago, ayan ito yung supply, ito naman yung deliver. Meron din deliver dito, bali itong tatlong butas dito sa likod, ayan, deliver din yan. Ibig sabihin, bakit may tatlong ganito? Para kung saan napabor yung tubo nyo o kaya yung hose, yung high pressure line, kung saan pabor, doon mo ikakabit. Tapos ito, ang gagawin mo dyan, kasi ito may thread dyan, may lulusot yung hangin dito, babarhan mo kasi may kasama namang pambara yan. Ayan, pati dito sa kabila, babarhan din natin. So ganun lang ang magpalit. So merong nagtatanong, katulad niyan, tingnan mo itsura nito mga kagrasa. Yung itsura nito, magkasaliwa. Ayan nakikita nyo. Ito nagkatapat. So ngayon, pag hindi mo pipihitin yan, mahihirapan ka. Baka hindi mo na maikabit yung mga connection dito sa kabila. So gagawin mo, ito nahahati kasi yan mga kagrasa. Kung mapapansin mo, mayroong tornilyo yan, 4. Ayan, may 4 na tornilyo na G's. So tanggalin mo lang yan. Pwede mo namang, pag natanggal yan, itapat mo rito sa kabila, pipihitin mo yan ng para matulad nito, medyo saliwa. Kasi pag tinanggal ko to at saka ilipat ko rito banda, magtatapat na itong yung dalawang butas. So ito yung original, di na kailangan siyang barhan dahil walang butas dito.
Yan, katulad na dalawa lang talaga. Yan, katulad nito, oh. Wala siyang butas. So itong papalit natin, malilito ka kapag hindi mo kabisado ang connection nito mga kagrasa. So ang gagawin mo, tatandaan mo lang yung supply at saka deliver, kung anong posisyon. Katulad dito sa baba, ayan. Meron din yan nakalagay dyan na pangalan na supply. So ayan, oh, supply. Ito yung supply, ito yung deliver. So hahanapin mo siya ngayon dito. Ayan. So ito yung supply. Itong tatlo deliver yan. So ang connection niya dito, parang tagusan lang siya, supply, deliver doon. So gagawin mo itong dalawa, ito supply, itong deliver na dalawa, ito yung dalawang babarhan mo. So ang gagawin ko, ililipat ko na lang tong mga fittings niya. Yan, tatanggalin yung fittings, ililipat dito. Tapos dito naman sa taas mga kagrasa, kung mapapansin nyo, maraming butas yan. Ayan. Kasi pag ikinabit mo yan doon mga kagrasa, itong tatlong ano na yan, itong tatlong butas na yan, pwede mong, halimbawa pag kinabit mong ganyan, pagka doon sa truck medyo sabit o kaya medyo lihis, ipipisto mo ng ganon. Pwede mong ma-adjust yan, mapihit-pihit mo. Kaya yan ang gamit sa mga butas na yan, kung bakit maraming butas yan. Okay, lilipat ko muna yung mga fittings. So ayun mga kagrasa, natanggal na natin yung fittings. So kung mapapansin nyo, ito yung supply. So kakabit na natin yung supply na fittings, tapos ito naman yung deliver. So tatandaan nyo lang kanina, tulad ko sinabi ko, tatandaan nyo lang kung anong posisyon. So ngayon pag naikabit na yan mga kagrasa, dito naman sa ilalim, ito naman yung sinasabi ko nyo sa inyo kanina, kasi ito kanina, ano yan, magkatapat. So pag kinabit natin to rito, hindi siya kasya. So gagawin mo, at pwede mo siyang matanggal. Ayan, matatanggal yan, tapos ipipihit mo lang siya. Ayan, tapat naman yan kasi dalawa naman yan. So ngayon, pwede na siyang maikabit, hindi na siya tatama rito. Ayan, oh. Oh. Ganon lang mga kagrasa, tatanggalin mo lang yung tornilyo kasi nahahati yan. At saka yung dito sa baba, ganon din yan, may supply, deliver yung tatlo. Ngayon kung ito yung supply, dito yung deliver, itong dalawa, babarhan mo lang isa kasi may mga kasamang ano yan, pambara. So katulad yan, babarhan mo lang kung hindi naman sa gagamitin. Pero yung iba kasi mga kagrasa, kaya meron to, dito kinakabit yung brake switch. Nakabitan nito ng brake switch, kaya may mga butas talaga yan. So ito, ang design nito mga kagrasa, wala siyang brake switch kasi nasa iba nakakabit yung brake switch nya. Ito kasi yung iba, pupwedeng dito ikabit. So ayun, nakakabit na natin yung mga ano natin, supply at saka deliver. So, supply, may mga pangalan naman yan, hindi kayo malilito. So para lang meron kayong guide na hindi kayo malilito kung sakaling kayo ang kagawa. Ito na yun mga kagrasa, tapos na natin ikinabit yung ating brake valve assembly. Yung tawag sa iba, foot brake. So ayun, nakikita nyo kung paano ko siya inasimbol. Basta pagka ganitong foot brake mga kagrasa, may isang supply niyan. Yung tatlo na yan, deliver. Ibig sabihin, supply ng hangin. Pag umapak dito yung, pag inapakan dito sa taas, ito na yung mga deliver. Papunta na yan doon sa brake chamber. Kasi, ano to air brake to mga kagrasa. So itong mga butas na yan, nabarhan na yan, ready to install na. Okay. So ayun mga kagrasa, natapos din ang pag-assemble. So ayan, portion na yan, kinakabit na natin dito sa unit. Kinakabit ko na yung supply ng hangin. May mga hose kasi yan dyan sa likod, yung connection. Hindi naman mahirap yun mga kagrasa. Tandaan nyo lang yung kung saan nakakabit. So kung nakatulong sa inyo yung video na to mga kagrasa, pa-subscribe na lang mga kagrasa bilang suporta sa akin. Hit the bell para updated kayo sa susunod ng video. Comment nyo na rin mga kagrasa kung ano yung mga gusto nyo yung tanong. Alright,
Maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta. God bless.